Isa pong magandang hapon sa atin lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Hope Ayon sa Banal. Live po tayo ngayon dito po sa Exposing the Holy Scriptures. Live din po tayo ngayon dito po sa Baguio City. Napakalamig po ng panahon, mga kapatid, mga kapaglaom. So, ngayong hapon pong ito, akin po kayong inaanyayahan sa isang maliit na panahon upang ating talakayin ang salita ng ating Panginoon, tungkol po sa Biblia. Naway samahan niyo po ako, ating pong tuklasin at i-expose ang banal na kasulatan. So, bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaralan, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maawain at mapagmahal naming Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa hapon na ito. Naway i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po nawa kami ng makalangit na karunungan upang magamit po namin habang kami ay mag-aral ng inyong pong banal na kasulatan. Panginoon, ibuhos niyo po sa amin ang inyong banal na espiritu upang amin po maintindihan ang lahat ng mga talatang aming pag-aaralan ayon po sa inyong banal na kasulatan. I-bless niyo po ang maaabot ng mensaheng ito, lalong-lalo na po ang manunood nito, mga Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig na walang kapantay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga, ay ngayong hapon, ito po yung tawag nating What the Bible Teach About Its Own Value. Atin pong pag-aaralan kung ano nga ba ang turo ng Biblia tungkol sa kanyang tunay, halaga, mga kapatid, mga kaibigan. Ano nga ba ang turo ng Biblia ayon sa kanyang halaga? Personal po mismo, mga kapatid. Sa ating pong katanungan, ano nga ba ang Biblia? Ano ba ang Biblia? Ayon po sa ating napag-aralan noong mga nakaraang araw, nakaraang ng live presentation, ang Biblia ay ang tinatawag na banal na kasulatan ng mga Kristiyano. Naglalaman ng 66 na aklat at meron itong 2 testamento. Ang 2 testamentong ito, mga kapatid, mga kaibigan, ang tinatawag nating the Old Testament. Ang the Old Testament, dito po natin makikita ang story ng paglalang ng ating Panginoon sa buong sanlibutan at ang kanyang pagpili kay Abraham bilang maging ama ng sambayan ng Israel. At dito rin po natin malalaman ang buong istorya ng pinagmulan ng lahi ng Israel. So mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang Old Testament. Dito naman po tayo sa Ikalawang Testamento, the Book of New Testament. Dito naman po natin makita, mga kapatid, mga kaibigan, ang ebanghelyo ng buhay ni Kristo, buhay ng mga apostoles, at ang buhay po ng pagpapahayag ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kasama po tayo sa mga hintil, mga kapatid, mga kaibigan. So patuloy po natin, ang Biblia ay binubuo ng 66 na libro at binubuo ng 2 testamento, ang Old Testament at ang natawag nating New Testament. Ayon po sa ating pong pinag-aralan, isinulat ito noong 1500s ng 44 na manunulat na matatalinong tao, hari at mga mangangaso o cowboy, magsasaka at doktor at abogado. So mga kapatid, mga kaibigan, noong 1500s daw po, ayon po sa research natin sa Google, 1500 years na pong naisulat ang banal na kasulatan. At sinulat po mismo ng 44 na mga manunulat. Binubuo po ito ng mga matatalinong tao, hari, magsasaka, doktor, abogado at mga cowboy or nag-aalaga ng mga hayop. Ang Biblia ang pinagmumulan ng katotohanan. Ayon po sa talatang ating basahin, mga kapatid, mga kaibigan, John 17 verse 17. Ibukod sila upang maging iyong daan ng katotohanan at ang sulat mo ay katotohanan. Ayon po sa John 17 verse 17, ang sulat mo ay katotohanan. Ang sulat po ng ating Panginoon, ang tinatawag nating banal na kasulatan, ito po yung pinagmulan ng katotohanan. So mga kapatid, mga kaibigan, kung wala po ang Biblia,
Marami po tayong mamayang madi-discover, mapag-aaralan po kung ano nga ba ang katotohanang nasa likod ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan. Ayon pa dito, Isaiah chapter 8 verse 20. Ang batas at turo ng Panginoon ang dapat mong pakinggan. Kung may mga taong nagsasabi ng mga bagay na labag sa itinuturo ng Panginoon, ang mga taong ito ay hindi naliliwanagan. Kung ating makita, mga kapatid, mga kaibigan, ang batas at turo ng Panginoon ang kailangan nating pakinggan, sapagkat merong mga tao na nagsasabi ng mga bagay na labag sa itinuturo ng ating Panginoon. Ito po ay labag sa ating Panginoon, sapagkat hindi pa nila alam ang kanilang mga sinasabi. Hindi pa po sila naliliwanagan. Ayon po dito sa Mark chapter 7 verse 7 to verse 9, ang kanilang pagsamba sa akin ay walang kabuluhan, sapagkat ang kanilang itinuturo ay mga tuntuning ginawa ng tao. Tinatanggihan ninyo ang utos ng Diyos at ang mga tradisyon ng tao ang inyong sinusunod. Sabi pa rin ni Jesus, napakabuti para sa inyo na maging maingat na tanggihan ang ipinapatupad ng Diyos upang masunod mo ang iyong mga tradisyon. Mga kapatid, mga kaibigan, dito po natin makikita ang realidad sa ating mundo. Sapagkat ano po ginagawa ng tao ngayon? Karamihan po sa tao ay inang sinasawalang bahala na lamang nila ang kautusan ng ating Panginoon upang masunod lamang ang tradisyon ng tao na itinuro sa atin noong unang panahon, mga kapatid, mga kaibigan. Sa iba dito, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi, mga kapatid, mga kaibigan, ang kanilang pagsamba sa akin ay walang kabuluhan. Akala ng mga tao na kapag tayo'y nagsasamba sa araw ng linggo, araw ng Sabado, sapagkat tayo ay sumusunod sa tradisyon lamang ng tao at hindi sa tradisyon ng Biblia. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, walang kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa, sapagkat kailangang sundin ng tao ang utos ng ating Panginoon at ang kanyang tradisyon upang mabigyan natin siya ng kagalakan, mga kapatid, mga kaibigan. Yan po yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Mahilig po ang tao ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, na gumawa ng paraan upang masunod lamang ang tradisyon na siya mismo ang gumawa, mga kapatid, mga kaibigan. Anong mga tradisyon ito? Kagaya ng tradisyon sa pagsamba sa araw ng linggo, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga halaman, mga hayop. Marami pa pong iba, mga kapatid, mga kaibigan, ang pag-aalay po sa mga patay. Ito po ay mga tradisyon na hindi natin makikita sa banal na kasulatan. So atin pong tatalakayin sa susunod nating pag-aaral ang tungkol sa mga bagay na yan. Pero ngayong hapon po, atin pong pagtuunan ng pansin. Ito pong ang Biblia. Ayon po sa 2 Pedro 1 talatang 19, kaya naman tumaas ang ating pananampalataya sa mga turo ng mga propeta. Kaya dapat mong pakinggan ang kanilang sinasabi, sapagkat ito ay tulad ng isang liwanag na nagliliwanag sa isang madilim na lugar hanggang sa araw na dumating si Kristo. Siya ay katulad ng kalayaang nagbibigay liwanag sa iyong isipan. Ayon po sa 2 Pedro 1 talatang 19, kaya naman tumataas ang ating pananampalataya sa mga turo ng mga propeta. Dahil po sa turo ng mga propeta sa Old Testament, yung ating pong pananampalataya ay mas lalo pa pong umiigting, sapagkat alam po natin ang history, ang mga kautusan ng ating Panginoon na kanya pong inialay, ibinigay sa mga Israelita sa panahon po ni Moises. So mga kapatid, mga kaibigan, tayo po'y inakay ng mga salita ng propeta sa Old Testament patungo po kay Kristo, sapagkat tayo inihanda ng mga propeta o ng salita ng mga propeta upang pagdating ni Kristo, tayo ay maging katulad ng isang taong merong kalayaan na nagbibigay liwanag sa ating isipan. Ayon po sa 2 Pedro 1 talatang 20, higit sa lahat,
Tandaan ito, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan ay hindi nagmula sa sariling pang-unawa ng mga propeta. Mga kapatid, mga kaibigan, kung inyong makikita, 2 Peter chapter 1 verse 20, ang sabi po diyan, higit sa lahat, tandaan ito, ang lahat, pag sinabi po natin lahat ng nakasulat sa kasulatan, ay hindi nagmula sa sariling pag-unawa ng mga propeta. Lahat po mismo, mga kapatid, mga kaibigan, kung inyo makikita sa New Testament, wala pa po silang binabasihang anumang salita sapagkat ang nakasulat, ang mga kasulatang ginagamit nila, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang ano po, ang sulat po sa Old Testament. Sapagkat ating pong matatandaan, mga kapatid, mga kaibigan, kahit i-research nyo po, sa Old Testament, sa panahon po ni Pedro, sa panahon ng mga apostoles, nang umalis na po si Kristo at nagtungo po sa langit, ay wala pa pong tinatawag nating New Testament. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng nakasulat sa kasulatan ay hindi dapat nating pagwalang bahala. Ito po'y dapat nating pag-aralan sapagkat ito'y hindi nanggaling lamang sa pag-unawa ng ating mga propeta. So mga kapatid, mga kaibigan, uulitin ko lang po, lahat ng nakasulat sa kasulatan ay dapat nating ibigin at pakinggan. Hindi lamang po yung mga bagay na kanais-nais sa ating pandinig. Hindi lamang po yung mga bagay na kanais-nais sa ating mga puso't isipan. Kundi lahat po, mga kapatid, mga kaibigan, minsan kapag nagsasalita ang ating Panginoon, masakit po. Sapagkat malalaman natin pagmahal tayo ng ating pamilya, ng ating mga magulang kapag tayo'y pinapagalitan sa mga maling gawain na ating ginagawa. Patuloy po natin. Kalawang Pedro 1 talatang 21, dahil hindi sila nagsalita mula sa kanilang sariling pag-iisip, ngunit ipinatnubayan sila ng banal na Espiritu upang magsalita ng salita ng Diyos. Kung ating pumakita, mga kapatid, mga kaibigan, sino po ang nagpatnubay sa mga propeta upang sumulat po ng mga kasulatan sa Old Testament? Yun po yung banal na Espiritu upang makapagsalita ang ating Panginoon sa ating pong kapanahunan. Kalawang Samuel 23 talatang 2, nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh, ang salita niya ay nasa aking mga labi. Ayon po kay Samuel, mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan po niya sa pagsabi po, sa pagsulat po ni Samuel, mga kapatid, mga kaibigan. Ito pa po, 1 Samuel chapter 15 verse 23. Ang pagrebelde sa Panginoon ay ikapareho ng pagiging alipin at ang katigasan ng ulo ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil tinanggihan mo ang utos ng Panginoon, tinanggihan ka rin niya bilang hari, mga kapatid, mga kaibigan. Ang pagrebelde po sa salita ng Diyos, ay ito po yung hindi pagsunod. Mga kapatid, mga kaibigan, malalaman niyo po kapag ang inyong mga anak ay hindi na sumusunod sa inyong mga utos, sa inyong mga advice, sapagkat meron na pong namumuong rebellion sa kanila pong puso't isipan. Di po ba, mga kapatid, mga kaibigan, kayo rin mismo ang naka-experience ng mga bagay nito? So sa atin naman po, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating Panginoon, kapag tayo ay hindi sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita, at tayo lamang ay mahilig pumili ng mga kanais-nais sa ating pong pandinig, tayo po ay nagiging isang rebelding anak ng Diyos. So mga kapatid, dito naman po tayo sa scientific facts in the Bible. Atin po pakikinggan pag-aaralan ang mga scientificong katotohanan sa likod ng Biblia. Ayon po dito sa pag-aral ni Sir Isaac Newton, is na-discover niya po yung sanlibutan na nakasabit po sa wala, no? The earth hangs on nothing. Sir Isaac Newton discovered in 1687. Ayon po sa talatang Job 26 verse 7, inaano po ito, inang Ilonggo version, no?
Ginumlad sang Dios ang aminhan nga kalangitan sa mahawan nga lugar kagin pakabit niya ang kalibutan sa kahawan. So magpatid mga kaibigan, diyan po natin makikita sa libro ni Job 26 verse 7 kung paano po nilikha ng ating Panginoon ang sanlibutan at inilagay sa ano po sa kawalan. So mga kapatid, mga kaibigan, yan po isang patunay na bago pa man po ma-discover ng siyensya na ang mundo ay nakasabit sa kawalan. Ito po ay naisulat na sa banal na kasulatan. Ito pa mga kapatid, mga kaibigan. Ayon po kay Evangelista Torrizo in 1608 and 1647, na-discover po niya na ang hangin ay meron pong timbang sapagkat in Job chapter 25 verse 28 verse 25, to establish weight for wind and ito a portion the water by measure, mga kapatid, mga kaibigan, no? Dito, isa iba sa atin po sa mga siyensya, mga kapatid, mga kaibigan, the usual estimate is that about 6,000 stars are visible to the naked eye, that the numbers you can see from any particular place at any one time, but it's the total number that can be seen from Earth. Scientists do not try to count the total numbers of stars in the universe because there are too many. So mga kapatid, mga kaibigan, dito po natin napapatunayan na ang salita ng Diyos ay totoo. Sapagkat ayon po sa siyensya, hindi po mabilang ng mga siyentipiko ang ating pong mga bituin sa langit. Sapagkat ayon po sa kanilang pag-aanalisa, mga kapatid, mga kaibigan, ang nakikita po natin sa ating pong solar system, nakikita po ng ating mga mata tuwing gabi, ito po lamang mga kakaunti lamang. Sapagkat, ayon po sa talatang ito, Jeremiah 33 verse 22, pararamihin ko ang mga lahi ni David at Levi, na kasing dami ng mga bituin sa langit at ng mga buhangin sa dalampasigan ng hindi mabibilang. Sa mga kapatid, mga kaibigan, dito napatunayan, ipinatunayan mismo ng siyensya kung gaano katotoo ang salita ng ating Diyos. Kung gaano karapat-dapat nating panindigan, paniwalaan, sapagkat sila mismo ang nagpatotoo na ang salita ng Diyos ay tunay at totoo. Ito pa. The Bible has the power to transform lives. Ang Biblia nga ba ay merong kapangyarihan na baguhin ang buhay ng isang tao? Patuloy po natin. Ayon sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ayon po dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay mabisa. Pag sinabi natin mabisa, magaling gamitin, no? Mabisang gamitin upang baguhin ang buhay ng isang tao. Ako po dati-rati isang anak na suwail, sapagkat ng akin pong napag-aralan ang banal na kasulatan, meron pong pagbabago sa aking buhay na ngayon man ay makikita mismo sa aking mga kapatid, mga kaibigan, kung paano ko po isinabuhay ang salita ng ating Panginoon. At marami pa pong iba, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magbago sa magitan po ng kanyang mga salita, kung ito'y lamang ating pakikinggan at ating isabuhay. Ayun pa dito, sa First Peter chapter 1 verse 23, dahil ikaw ay ipinanganak na muli at ang pagsilang na ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong mga magulang na namatay,
kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na buhay at walang katapusan. Mga kapatid, mga kaibigan, dito po natin makita na tayo po pala ay nagkaroon ng isang bagong buhay sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Tuloy po natin. Ayon po dito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, lahat ng kasulatan ay isinulat sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, mga kaibigan, babalik ko lamang po kayo sa isang maliit na pagkakataon. Dito po natin makikita na ang panahon po natin ngayon ay mas madami sa kabataan na hindi alam sa salita ng Diyos. Hindi alam paano magbasa ng Biblia. Kaya't maraming nalululong sa masamang bisyo, nalululong sa droga, sa sanlibutan. Nawawala na yung disiplina sa mga matatanda, nawawala na yung disiplina sa mga magulang, sa kapatid, wala na yung pagmamahal. Sapagkat mga kapatid, mga kaibigan, hindi na isinasabuhay, sinasanay ang mga kabataan ngayon sa salita ng Diyos, sapagkat kapag ang bata ngayon sa ating panahon, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagtatampo, anong ginagawa ng mga magulang? Imbis na turuan ng mga bagay-bagay kung anong dapat gawin upang hindi magtampo at ipakita ang pag-ibig at bigyan ng panahon upang magkaroon ng family bonding, simple lang ang discarding ginagawa ng mga magulang ngayon. Sapagkat binibigyan nila mismo ng cellphone ang bata upang malibang ang bata sa cellphone. Kaya doon na nagkakaroon ng pagkakataon ng bata na maging addict sa cellphone at pagtuunan mabuti yung cellphone. Kaya kapag nagkakaroon ng hapunan sa bahay, hindi na sabay-sabay. Kapag uuwi ng bahay, dati-rati ay nagpapaalam pa sa mga magulang. Kapag umuwi ng bahay, humahalik kay mama, kay papa, nag-bless kay lula, merong respeto sa kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Sapagkat sa ating panahon, mga kapatid, mga kaibigan, hindi na po natin makikita ang pagtuturo ng Biblia, hindi na po natin makikita ang buhay ng mga kabataan sa mga buhay noong kapanahunan po ng ating pong mga nakakatanda. Mga kapatid, mga kaibigan, merong nagsasabi, nandito tayo ngayon sa isang bagong panahon. Bagong panahon nga ba o sadyang nandito lamang tayo sa nalalapit na pagtatapos ng ating Panginoon? Sapagkat kung ating babasahin ang banal na kasulatan, ang banal na kasulatan mismo ang nagsasabi sa atin sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 po, atin pong basahin mamaya mga kapatid, mga kaibigan, kapag meron po kayong time sa inyo pong bahay, sa inyo pong kinaroonan ngayon, atin pong talakayin, basahin ang Biblia sa 2 Timoteo 3, talatang 1 hanggang 5 po. Diyan po natin makikita, mga kapatid, mga kaibigan, nangyayari po sa ating pong mga kabataan sa ating pong paligid ngayon ay hindi normal, sapagkat ito ay mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ay pa dito sa Hebrew chapter 1 verse 1, ang salita ng Diyos sa magitan ng kanyang anak noong unang panahon, maraming beses nang nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoon ay nakikipag-usap ngayon sa atin ng salita ng Diyos sa magitan ng mga sulat ng mga propeta. Sapagkat dito po natin makikita sa banal na kasulatan ang salita ng Diyos. Dito po mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung salita ng Diyos, magandang balita, Biblia. So mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong pagpapatuloy, sabi pa dito sa Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Mga kapatid, mga kaibigan, kapag ang tao ay naging nasa buhay na maraming problema, nagkakaranas ng anxiety, depression,
at marami pang iba, mga suliranin sa buhay. Ang Biblia po ang magbibigay sa inyo ng mga kapatid, mga kaibigan, ng mga pag-asa na sa likod ng madilim na ulap ay meron pong bahaghari, at ang bahagharing itong nag-aantay sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na ang atin lamang inaantay po tayo kung kailan po tayo babalik sa Kanya, yayakap sa Kanya, at makikinig sa Kanyang mga salita. Mga kapatid, mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang ilaw na kapag tayo'y nasa isang madilim na panahon, madilim na na sitwasyon ng ating buhay, tayo lamang po'y lumapit sa salita ng Diyos at tayo magkakaroon ng ng pag-asa. Mga kapatid, mga kaibigan, magkakaroon muna tayo ng isang kunting break. Okay. Sa pagpapatuloy po mga kapatid, mga kaibigan, kagaya po ng isang tao na naglalakad sa isang madilim na daanang ito. Kapag ikaw po ay nasa madilim na sitwasyon ng iyong buhay, na parang wala ka ng pag-asa, nakakaisip ka na ng mga bagay-bagay kagaya ng pagtitiwakal, wala ka ng pag-asa, ang Biblia po ang magbibigay liwanag sa iyong buhay, sapagkat yan po ang aking naranasan nung ako'y hindi pa tumanggap sa salita ng Diyos. Ako dati-rati ay isang batang walang kapantay. Walang respeto sa aking mga magulang. Walang pag-ibig, sapagkat ako dati-rati ay naninigarilyo, umiinom, at hindi po alam ng aking parents na ako po ay nagpatiwakal ng 5 beses. Sapagkat ito'y sikreto lamang nakin at ang aking Panginoon kung paano niya sinubukang iligtas ang aking buhay. Natatandang-tanda ko pa mga kapatid, mga kaibigan, October 17, gabi ng mga alas 12 ng madaling araw. Kalagitnaan ng gabi, 12 midnight. Ako'y nasa kilid ng ilog. Ako'y umiyak sapagkat hindi ko na kaya ang problema ang aking pinapasan. Tinanong ko ang Panginoon at nagsigawan ako mismo, kapatid, mga kaibigan. Sinigaw ko lahat ng problema ang aking dinadamdam. Sinabihan ko ang Panginoon na kung hindi pa siya sasagot sa aking katanungan, kung anong plano niya sa aking buhay, October 18, tatapusin ko mismo ang aking buhay. Binigyan ko siya ng challenge, mga kapatid, mga kaibigan. Ang napakagandang pagkakataon, binigyan ako ng Panginoon na isang pagkakataon na makilala ko siya sa magitan ng isang crusade. Evangelism crusade na ginawa ng Amazing Facts Philippines doon po sa amin area. Pagkatapos yan, mga kapatid, mga kaibigan, doon na nagsimulang magbago ang aking buhay nung ako ay nakinig sa salita ng Diyos. Nagpatuloy po ako hanggang ngayon, mga kapatid, mga kaibigan. Sinasabuhay ko po lahat ng salita ang aking mababasa sa banal na kasulatan. Kagaya ko rin po, kapatid, mga kaibigan. Ikaw ay bibigyan liwanag. Bibigyan ng Diyos ng pag-asa. Sa likod ng problema ang iyong kinakaharap ngayon, merong pag-asang nag-aantay sa iyo. Lumapit ka lamang kay Kristo sa kanyang trono, kapatid. Mula nung bata ka, alam mo na ang banal na kasulatan at iyon ang makapagbibigay sa iyo ng karunungan upang matamungo ang kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, ang magbibigay sa atin ng karunungan upang matamu ang kaligtasan at makilala natin ng mabuti ang ating Panginoong Hesus. Ang buong kasulatan ay isinulat sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos at kapakipakinabang
sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kasalanan, at sa pagtutuwid ng kamalian, at sa pagtuturo ng matuwid na pamumuhay, upang ang taong naglilingkod sa Diyos ay maturuan na gumawa ng lahat ng uri ng kabutihan. Kalawang Timoteo 3, talatang 17. Mapatid mga kaibigan, ang salita ng Diyos ang magdudulot sa atin ng kabutihan. Sapagkat kapag ikaw ba ay mayroong anak, ito ay inyong tuturuan ng mga bagay na makakapagbigay sa inyo sa kanya ng makapagdulot ng kapahamakan sa kanya. Di naman, di ba? Mga batid mga kaibigan, tayong mga kasalanan na hindi natin kayang makita ang ating mga anak nahihirapan. Ganon din ang ating Panginoon. Ayaw niya rin po tayong mapunta sa kawalan. Ayaw niya rin po tayong maging maging ano po ang ating buhay, mapunta sa walan, mapunta sa impyerno, sapagkat kanya pong ibinigay ang banal na kasulatan upang tayo pong lahat ay kanyang mabigyan ng advice, maturuan ng mga bagay-bagay kung paano natin maingatan ang ating mga sarili, mga kapatid, mga kaibigan. Romans 15 verse 4, ang lahat na nakasulat sa kasulatan ay isinulat upang turuan tayo. Pag sinabing lahat ng nakasulat sa kasulatan ay isinulat upang turuan tayo. Pag sinabi po natin lahat, mga kapatid, mga kaibigan, uulitin ko po. Ang sinabi po sa atin ni Apostol Pablo, Romans 15 verse 4. Lahat po, kasama na po ang Old Testament, ay ibinigay ng ating Panginoon sa magitan po ng banal na kasulatan. Tinuturuan tayong masanay sa kahirapan at sa magitan nito ay lumalakas ang ating pag-asa na maganda ang ating kinabukasan. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng Diyos, salita ng ating Diyos ay namamalagi magpakailan. Wala pong nagbabago sa salita ng ating Panginoon. Ito po ay nananatili magpakailanman. Deuteronomy 17 verse 19. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at ang mga tuntunin ni Yahweh. So yun po mga kapatid, mga kaibigan, ang salita ng ating Panginoon. Ito ang kailangan natin gawin. Ang unang-unang dapat gawin bilang Kristiyano. John chapter 5 verse 39. Saliksikin palagi ang salita ng Diyos. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa pag-aakalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Kung ating makikita mga kapatid, mga kaibigan, John chapter 5 verse 39, wala pa pong New Testament during that time. Sapagkat ang kasulatan pong tinatalakay dito, ito po yung Old Testament. Ang sulat po ng mga propeta. Ibig sabihin po mga kapatid, mga kaibigan, ang kasulatan po ng mga propeta ay nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawang dapat gawin, Jeremiah 15 verse 16. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangalawang dapat gawin mga kapatid, mga kaibigan, tanggapin ng may saya ang salita ng Diyos. Hindi yung dahil taliwas sa yung tradisyon, yung gagawin ay hindi mo napakikinggan. Ganun naman talaga ang batang rebelde. Ang batang hindi nakikinig sa kanyang mga magulang. Kapag sinasabihan ng kanyang magulang ay hindi nakikinig sapagkat meron siyang sariling pag-iisip. So mga kapatid, mga kaibigan, ang dapat natin gawin, tanggapin ng may saya ang salita ng ating Panginoon. Pangatong dapat gawin mga kapatid, mga kaibigan, Apocalypse chapter 1 verse 3. Pinagpala ang bumabasa ng aklat nito, ang mga nakikinig sa propesya nito, at ang tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Pinagpapala ang lahat ng mga taong nagbabasa ng aklat na ito at mga nakikinig at tumutupad sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. Mga kapatid, mga kaibigan,
sa atin pong huling katanungan. Ano ang dapat kong gawin? Basahin niyo po ang salita ng Diyos araw-araw. Pag-aralan ito ng regular. Tanggapin ito ng may galak at tuwa. Isagawa ang mga turo dito. So, maraming salamat po sa inyo pong mga pagkakataong inyong ipinagkaloob, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ay nagkaroon ng isang kunting pagkakataon upang mapakinggang mabuti ang salita ng ating Diyos. Ito po ang inyong lingkod, ayon sa banal, Hope Exposing the Holy Scriptures. Please like and share this Facebook page nang marating po ng mga kapatid natin, natatan po sila ng salita ng Diyos. Ngayong hapon, ating po nag-aralan ang tungkol sa tunay na kahalagahan ng Biblia. Bago po tayo magtakip, tayo po'y manalangin. Let's pray. Ama naming nasa langit, makapangyarihan at maawain, mapagmahal naming Panginoon. Maraming salamat po sa isang napakagandang pagkakataon ninyo pong ipinagkaloob upang kami po mismo ay makapag-aral ng inyo pong banal na kasulatan. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng makalangit na karunungan. Aming pong naiintindihan ang lahat ng salitang inyo pong inihayag sa bawat isa. I-bless niyo po ang mga nakikinig, nanunood, at bigyan niyo po sila ng mga pagpapala. Bigyan niyo po sila ng malusog na pangangatawan. Ingatan niyo po sila araw-araw sa kanila pong pagpunta sa trabaho, pagpunta sa paaralan, kahit na po sa kanilang tahanan. Naway ingatan niyo po sila palagi. Patawarin niyo po nawa kami sa mga kasalanang aming nagawa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Hope ayon sa banal. God bless and Maranatha.